Noong nakaraan mga boss, in-upload natin kung paano magpalit ng clutch lining at kung paano magpalit ng piston ring. Ngayon naman, para kompleto, i-upload naman natin kung paano magpalit ng valve seal. Tamang-tama to sa mga nagdi-DIY at saka mga nag-uumpisa pa lang mag-ayos ng mga motor nila. Kasi napaka-importante na marunong tayo magpalit ng valve seal. Isa to sa mga dahilan kung bakit mausok yung isang motor. Dahil yung valve seal ay tumitigas na. So, bago tayo mag-start mga boss amo, pahingi muna ako ng like, tsaka pa-share na rin yung video natin para sa mga mahilig mag-DIY, mga motor nila. At eto na, umpisa na natin mga boss amo. Magpalit na tayo ng valve seal. Let's go! Magandang araw mga boss amo. Welcome back sa ating channel, Nanpro Mechanic. So today's vlog, magpapalit tayo ng valve seal dito sa Pantra type na motor. Pwede nyo rin naman itong i-apply kahit sa mga ibang klaseng mga motor. Kasi halos pare-parehas lang naman ang pagpapalit ng mga valve seal. Ito palang video na ito mga boss amo ay para lang sa mga beginner, sa mga nag-aaral pa lang, at sa mga gustong matuto mag-ayos ng mga motor. So, kailangan po natin ito mga boss amo para matanggal po natin yung lock ng ating mga barbula. Kailangan po natin ng valve remover. Pero yung ganitong klaseng extension, pwede nyo nang gamitin siya. Bigyan nyo lang ng isang malakas na pokpok. At makakalas na itong mga lock natin. So, pag hindi natanggal yung isang lock, dalawa kasi ito, birayin nyo pa ng isa. Yan. Lakasan nyo mga boss amo para isang pokpok lang yung gagawin nyo. So, ito natanggal na yung dalawang lock. Tapos, dapat nakatabi ng maayos to mga boss kasi mahirap maghanap na ito pag nawalan. Makakalas nyo na yung mga valve spring. Yan, dalawa yung valve spring dyan. Isang inner tsaka isang outer. Tapos tandaan yung posisyon ng valve spring kasi hindi yun pwede magkabaligtad ng kabit mamaya. So ito naman yung tanggalin natin yung sa intake. Yan, alisin natin yung sa intake. Ganun lang din ang pagtanggal dito mga boss amo. Pokpokin nyo lang rin ng malakas. Tapos makakalas na agad yan. Tapos ito makikita nyo na yung mga valve seal. Ito yung valve seal mga boss amo. Sa mga hindi pa nakakaalam. Yan. Yung nasa loob na goma na yan. Siya yung valve seal. Kapag sobrang tigas na nito mga boss amo, minsan ito yung nagiging reason kung bakit mausok yung motor. Pero hindi naman porkit mausok yung motor, valve seal na agad. So minsan, nadadamay lang tong valve seal. Ang pinaka-cause talaga is yung piston ring. Lumuluwag na. Dinadamay na lang din tong valve seal kasi para sure na hindi na siya mag-uusok. So, bago nyo alisin mga boss amo, kailangan tanggalin nyo muna yung mga barbula. Intake at saka yung exhaust valve. Ito mga boss amo. Yung nasa intake pala yung malaking valve. Tapos yung nasa exhaust, yung maliit na valve. So yan, pwede nyo na ulit tanggalin yung mga valve seal. Gamit lang kayo ng plies. Walang problema kahit masira nyo yan kasi papalitan nyo na yan mga boss. Kaya kahit gamitan nyo ng kung anong tools na pwede nyo gamitin para matanggal itong valve seal, pwede nyo gawin yan. Ako plies lang yung gamit ko para madali ko lang siyang makuha. Tapos mga boss amo, alisin rin natin yung kabila. Ito, madali nyo lang itong matututunan kung paano magpalit ng valve seal. Wala tong cut. Dire-diretso lang to. So, ito na yung valve seal natin mga boss. 2 piraso yan.
Mas maganda kung yung ipapalit natin original. So, yung mga nakasama naman sa mga overhauling gasket kasi minsan meron dong mga valve seal. Pwede nyo rin namang gamitin yun, mga boss amo. So, bibigyan ko lang kayo ng option na mas okay kung gagamit kayo ng original na valve seal. Kasi gumagamit din naman ako ng mga valve seal na hindi original. Wala na rin naman nagiging problema. Basta maayos yung pagkakabit. Pero para sigurado, kasi isang baklasan na lang din naman to, mas maganda kung original na yung ikabit nyo. Ito kasi stock to. Mismo binili yan dito sa branch namin. In order talaga. Shoutout pala sa may-ari ng motor na ito. Followers ko yan. Subscriber ko rin sa YouTube. Nakalimutan ko lang yung pangalan. So, ito ikakabit na natin yung valve seal. Kung mapapansin nyo, naglagay ako ng oil para hindi ko masira yung bagong valve seal na i-install natin. So, ito mga boss amo, ipasok na natin yung valve seal. Dapat meron siyang oil para hindi kayo mahirapan ipasok. Kasi pag walang oil yan, mahirap. Tsaka baka masira yung valve seal. Wala rin tayong gagawin sa mga spring niya na hindi nyo tatanggalin yung spring ng valve seal. Tapos iiklian nyo. Kung ano yung nakalagay dyan, mga boss amo, yun na yun. Pero kasi ako nakikita, binabago pa yung spring. Okay, so yan, basta original. Okay yan, salpak na agad yan. So yan mga boss amo, nasalpak ko na. Yan, goods na yan. Maingat dapat sa pagsalpak na ito, dapat may langis. Konting langis lang para hindi lang ma-damage yung ating valve seal. Para hindi doble yung gawa natin. So ito naman yung isa, ikakabit rin natin yan. So yan, nilangisan ko rin yan ng konti bago ko siya ipasok. Itong video na to, hindi ako magkakat dito para sa mga mag-aaral ng motor, sa mga mag-aaral magawa, mga beginner. Pwede nyo itong panoorin para may guide kayo. Okay, so yan na-install na natin yung valve seal. Goods na yan. Bago nyo pala install yung valve seal, dapat malinis na rin yung cylinder head, pati yung mga barbula. Dapat tinanggal nyo na yung mga carbon deposit. Tulad ng ginawa ko dito, malinis na po yan. Tapos naka-grinding compound na rin dapat yan. Yung mga bagong barbula. Para siguradong walang singaw. Bago nyo ikabit yung mga valve seal. So yan, sinalpa ko na yung mga valve. Ito naman, rekta lang naman tong vlog na to. Dire-diretso siya. Sa mga gustong matuto, pwede nyo to i-share. So, ikabit nyo muna yung inner valve. Tapos, ito yung inner valve spring. Tapos, ito yung outer valve spring. Tapos, ayan, lalagay nyo lang yung lock. Tsaka yung retainer. Yata yung tawag dito. Di ko sure. So, dito gagamit tayo dito ng valve installer. Binili ko lang to, mura lang pagkakabili ko dito. Sabihin nyo na lang valve installer. Kasi meron niyang parang sa gitna, tumutulak, nasa gitna. Tutulak niya yung valve pag pinukpok natin, yung lock. Tulad niyan, dalawang pokpok lang, okay na. Pero pag kayo mga boss amo, pag bago lang kayo, medyo matatagal lang kayo dyan. Kasi nung first time ko niyan, talagang tagaktak yung pawis ko dyan. Mukha lang madali sa video, pero ako nagsasabi sa inyo, mahirap talaga sa umpisa yan. Yung paglalagay ng lock.
Kapag mga 150cc kasi, hindi ko siya kayang kamayin. Pero pag mga 125 lang, 110, yung papalitan ko ng valve, kaya ko tong kamayin lang. Pero pag mga 150, matitigas yung valve spring. Hindi ko kaya. Kaya gagamit ako dito ng martilyo para pukpukin ko na lang siya. Yung nga lang pagka martilyo kasi, pagka pukpukin mo siya, medyo mahirap siyang tansyahin. Mas madali talaga pag kamay lang yung gagamitin mong pantulak sa may valve installer. Kasi kailangan itatapat yung gitna. Tatapat dun sa mga lock. Yan, di ba? Pag pukpok kasi hindi mo matatansya. Kaya ito, medyo matagal ko siyang malak. Nga pala mga boss mo, na kasi ngayon talaga, ang oras na ngayon is nasa alas 3 na, daling araw. Tinapos ko lang itong mga video ko kasi medyo matagal na to dito sa cellphone. Sayang naman kung di ko ma-upload sa mga nag-aabang ng mga video natin. Kaya in-edit ko na siya ngayon kasi bukas wala rin naman pasok. Puro bakasyon tayo dito ngayon. Kaya ito, iniisip ko na i-edit ko na to para ma-upload na rin. So, di ba mga boss amo, tatatagalan na ako dito. Ayan, kapag hindi ko siya nalalak, minsan kasi isa lang yung nalalak, kailangan mo ulit siyang tanggalin. Kailangan sabay silang malalak. Tapos may chance. So, habang kinakabit ko to, thank you pala sa lahat ng mga sumusuporta sa channel, sa Facebook, tsaka sa YouTube. Thank you so much sa inyo. So, gumamit na ako dito ng basahan. Ginamit ako na ng pangmalakasan. Kasi ayaw dun sa goma eh. Yan. Ito baka umubra. Pwede naman pala basahan yung ipangbara nyo Kung wala kayo nung goma na yon nasa baba. Okay, so yan mga boss. Okay na. Basahan lang pala ang hinihintay. Goods na. So, ngayon naman, syempre, testingin natin kung may tatagas ng gasolina. Lagi nyong gagawin to Kasi minsan, may mga failed na pag tawag dito yung valve lapping. Pag valve lapping tayo, minsan may singaw. So, malalaman nyo dito kung may singaw o wala. Dapat hindi mababawasan yung gasolina na yan sa taas. Ayan. Dapat di yan mababawasan. So, yan. Di naman siya nababawasan. Kasi pag meron naman singaw to, paglagay nyo pala ng gasolina, tagas na agad yan. Ubus agad yan. Pero ito, hindi naman siya. So, goods na to. Hello mga boss, kamusta? So, magandang araw sa inyong lahat. And eto na nga mga boss amo yung binuo natin na motor. Ito yung pinalitan natin ng clutch lining, valve seal, pati ng piston ring. So, bakit nga ba tayo nagpalit ng piston ring, valve seal, tsaka clutch lining? So, una mga boss amo yung clutch lining. So, kaya po tayo nagpalit dahil ang sabi ng customer, hirap na daw po humatak yung motor kapag paahon. So, yun nga, nung binuksan natin yung clutch lining niya, so nakita po natin na sobrang sunog na ng mga lining. Kaya yun, pinalitan po natin. Ng bago. So, 6 na piraso yung kanyang clutch lining dito. Binuksan natin yan. Sa valve seal naman, tsaka sa piston ring, nagpalit na rin tayo neto. Kasi sabi ng customer umuusok. So tinignan nga natin, sobrang tigas na ng valve seal, tapos ng piston ring maluluwag na, kaya pinalitan natin ng bago. So lahat ng pinalit natin dito is stock parts. In order niya mismo sa microbike.
Ito kasi ng customer nung mga aftermarket, gusto niya original lahat. Pati yung gasket, base gasket, tsaka yung sa head gasket, bago rin yun mga boss. Ang hindi lang bago dito, yung gasket dito sa may cylinder head cover natin. Kaya kung mapapansin nyo, meron mga pandikit. Yan, nilagyan ko siya ng pandikit kasi palitin na yung gasket nya. So tumatagas dito yung langis pag umaandar. So kaya nilagyan ko siya ng pandikit para mawala yung tagas. Pero dapat marunong ka dapat tama yung paglalagay ng gasket. Dapat ipapaloob nyo siya ng liquid gasket. Dapat ipapaloob nyo siya dun sa may mismong gasket nya, yung black. Papaloob mo tong pandikit. Yan. Kasi pag mali ka ng lagay ng liquid gasket, ganun pa din, tatagas pa din siya. So yan na nga mga boss amo. Goods na goods naman yung pagbuo natin dito. Yan, wala naman siyang tagas. So paparinig ko sa inyo yung andar. Start natin siya. At syempre one click na rin to mga boss, kasi nilinis ko na rin yung kanyang mga barbula. So tinanggal natin yung mga carbon. Sobrang dami, sobrang itim ng makina niya. So start natin siya, sipahan natin. So yan mga boss, umandar na agad siya. One click lang siya. Yan yung kanyang andar. Wala na rin siyang usok. Yeah. Medyo kasi yung gasolina niya, napansin ko kanina, hirap bumaba yung gasolina dito sa may tangke niya. So papakita ko sa inyo. Dito, hirap siya bumaba. So pwedeng palitin na to, itong fuel cock, ayan. Pwedeng palitan na siya. Tapos pwede namang may bara dito sa may loob ng tangke. Ayan. So di ko pa siya naayos. Okay, so start ulit natin siya. Kasi kinakapos yung carb sa gasolina, kaya siya namamatay. Yan guys, wala na siyang usok. Yan, tahimik din yung makina niya. Yan, di bali kasi ginawa ko dito, chinune up ko na rin siya. Inayos ko na rin yung mga valve clearance para tahimik yung andar. So yan yung andar niya mga boss, sobrang tahimik niyan. So yan yung ordinary na tunog niya. Okay, so yun lang mga boss, yun lang yung share natin. Kung paano yung magpalit ng clutch lining, tapos magpalit ng piston ring tsaka valve seal. So yun lang mga boss, thank you sa lahat ng nanonood. Shoutout sa inyo lahat at maraming salamat. God bless. Peace out.